impluwensya ng social media kagaya ng Facebook, YouTube, at mga ibang platform ay na-encourage din akong mag-garden at mag-farming. Masarap, maganda ang mag-farming, pero itong sasabihin ko ngayon sa inyo ay is a real talk sa farming lalo na. Pero kung gagawin mong hobby lang o pang-konsumo lang sa family, ay okay lang naman. Kasi imbis na bibili ka pa, nasa garden mo lang ang kailangan mong gulay at masaya pa. Kumpara sa mga full-time na farmers kung saan ay bread and butter nila, o I would say doon sila kumikita, ang kanilang kabuhayan ay napakahirap po. Sa totoo lang, simula sa seedling o pagbungkal ng lupa, napakahirap na. Dahil araw-araw mo silang titignan, kakausapin, at kung wala kang lupa na mabubungkal, sa paso, kagaya nitong pinapakita ko ngayon, malunggay, nakapagparami po ako ng malunggay sa paso. Kaya napakaswerte nyo dyan sa Pinas dahil ginagawa nyo lang pang bakod, at yung iba hindi man lang makapagtanim. Umaasa sa kapitbahay na hingi. Malit yung lote ko pwede naman sa paso. Kaya yung sinabi ko sa inyo noon sa vlog ko na dapat magtanim kayo ng 7 klaseng gulay na kailangan meron ka sa backyard mo. Lalo na pag summertime, maganda talaga ang mga gulay dahil kailangan nila ng full sun. 8 hours hanggang 12 hours, mas maganda. Hindi kagaya dito sa Amerika na 4 to 5 months lang ang aming summer, tapos magbabago na ang klima namin, malamig na naman. Kaya sinasamantala namin na magtanim kung summertime, para bang nag-uunhang kayo na magtanim, kasi nga sandali lang ang aming araw o summer dito. Pero ganun pa man, sa 4 to 5 or 6 months na mainit, nakakapagtanim kami ng gulay, kumbaga pakbet, ampalaya. Gustong-gusto ko ng ampalaya kasi bukod sa madaling lutuin, masarap pa. Nagtataka lang ako sa Pinas kung bakit ang ampalaya sa market, pagka hindi diretso, reject. Ganun din sa talong. Kung hindi maganda ang itsura, reject. Pag niluto mo naman, pag tinaga mo naman, pare-parehas lang yan Kawawa talaga ang farmer. Kamatis, 250 pesos per kilo. Itataon naman na may bagyo, tsaka magtataasan ng sili, kamatis, sibuyas, ano pa? Itlog. Tapos ngayon, magpapasko, mga baboy naman, tinamaan ng sakit nila,
foot and mouth. Ganon din ang manok. Mahirap talaga, pabago-bago ang klima at saka hindi mo hawak ang presyo ng gulay sa merkado. Kaya mag-isip-isip kayo sa mga nanonood ng YouTube na sinasabi nila, ako din, pag-retire ko, magpa-farming ako. Mag-aalaga ako ng mga hayop. Kasi pag pinapanood mo, ang sarap. Pero pag ginawa mo mag-farming, mahirap. Napakahirap patubuin ang punla. Doon ka magsisimulang maghirap na. Labor intensive. Ubos ang energy mo. Dahil pawis, pagod, ang pobreng magsasaka, kulang sa pagkain. Walang ulam, nakaka-blood, gulay. Bakit nakaka-blood ang gulay? Gulay na naman. 1 week ka ba naman kakain ng gulay? Sabi nga nila, pag dumumi ka daw, hindi mo man lang maramdaman na may laman yung nilabas mo kasi puro gulay. Buti sana kung payat ka. Kung mataba ka at nagda-diet, so papayat ka. Pero kung gaya ko na mataba, wala pa rin epekto eh. Dami ko nang tinanim, dami ko nang kinain na gulay. Wala pa din. Kaya yung mga ibang farmer, nagsishift na sila from farming, papunta na sila sa namamasukan na lang. Bakit? Lugi lagi. Lagi na lang hindi tumama. Umutang ka ng puhunan, umutang ka ng abono, seedling, kahit na may ayuda pa ang ating gobyerno, hindi sapat. Bibigyan ka lang ng 2,000, 3,000, 5,000. Isang abono lang, 2. Wala na. Dahil sa gusto mo makabawi ulit, utang ulit. Dami ko nang napanood sa YouTube na aanin na lang na wala pa. Kaya yung ibang mga farmer, pinababayaan na lang nila na masira ang kanilang gulayan, tinatapon yung mga gulay kagaya sa Baguio. Ang daming tinapon na patatas, repolyo sa bangin. Bakit? Nakakainis naman kasi tagal mong inalagahan tapos pagdating sa merkado, sasabihin nila 25 pesos 1 kilo o 10 pesos 1 kilo. Palay, 11 pesos 1 kilo. Tapos pagka napakiskis na, rice meal, 40 na. Di sino ngayon nang kumita? Di yung may rice mill o kaya nagtitinda ng bigas. Kaya ang hirap ispilingin din ang ating gobyerno kung anong basihan. Bakit? Pag tag-ani na, mura na. Na hindi man lang, kumbaga, hindi ka makakabawi.
Imbis sana na pangatlong crop ko na to, pangatlong year ko na to. Tapos makabawi man lang sana. Hindi. Kakambal talaga ang malas eh. Kung hindi presyo ang bagsak, ang natural calamity naman ang iyong kalaban. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao na mawalan ng gana na mag-farming. Punod ko nga kay Manny Piñol, yung dating Agriculture Secretary, na ang ganda ng kanyang mga adhikain. Sana nga matuloy yung kanyang mga plataforma dahil ang gaganda. Para makabawi ang ating farmer. Kasi yung iba sinasabi, katatanim pa lang, umani na. Di ko maintindihan kung bakit ganon. Na katatanim pa lang, umani na. Palay. Tatanim ka ng palay, kailangan ng tubig. Paano ka magtatanim? Panahon na sana ng palayan. So, taniman ng palay. Ang problema, walang tubig. Ang Thailand, bakit umasenso? Vietnam. Meron silang export buong mundo. Sinusuplayan nila ng bigas. Ang Pinas na nagturo sa kanila yung IRRI, International Research sa UP Los Baños, ang dami nating variety ng bigas. Puro hindi masarap. Matigas. Kayong iba, nilalagyan na lang nila ng mais. Para lumambot. Ang problema, bakit ganun? Nung nagpunta ako ng Korea, Japan, masasarap ang kanin, malambot. Kanin pa lang, ulam na. Bakit tayo? Ang daming variety. Katakot-takot na variety ang ating bigas. Hindi naman pwedeng itanim yung bigas eh. Bigas na yun eh. Tayo lang ang daming terminology natin ng bigas. Una, irik. Ano yung irik? Yung irik, hindi pa nakiskis. Tapos, yung pagkatapos ng irik, o una pagay, tapos irik, tapos bigas, tapos kanin. Iisa lang naman yun eh. Sa Amerika, rice is rice. Wala nang ibang irik. Ano ba yan? Tubig talaga ang kailangan natin sa pagsasaka. Kasi kung walang tubig, paano mo madidiligan ng paulit-ulit ang iyong gulayan? Kasi kailangan mo talaga ng dilig. Dahil tayo umaasa lang tayo sa ulan. Kung walang ulan, wala nang buhay. Bakit nga naman hindi tayo gumawa ng poso, patubig, generator sa ating bukiran kung alam naman pala natin na ang solusyon sa farming ay
tubig. Mahal din ang generator. Mahal din ang gasolina. Kaya yung overhead cost mo, suma total, talo ka lagi. Bakit? Sabi ko nga kanina, aani ka na lang, masisira pa sa bagyo. Kasi kadalasan, kung tag-ulan, tuwan-tuwa ang mga magsasaka dahil may ulan, pero kakambal noon ay bagyo. Buti kung ulan lang, hindi. Hangin. So yung buntis na palay, matutumba siya, masisira na siya. At yung pagay, pag nabali yung stem niya, mamamatay yung kanyang irik. Ano yung irik? Yun po yung butil ng palay. Kanya dito sa California kasi wala kaming ulan. Pero bakit ang source of income ng mga farmer dito or source of income ng California ay farming. Meron kaming aqueduct galing sa Nevada o I would say sa Arizona. Yun yung pangalan nun. Rio Grande o kalimutan ko na yung tubig na yun ay nagpo-flow all the way from Utah, daan siya ng Las Vegas, daan siya ng Nevada, California, papunta ng Mexico, tapos Pacific Ocean. Yun ang mga sinusuportahan niya ng Colorado River. There you go. Malaki ang Colorado River. Sinisave nila yung river at ginawang dam. Tapos nag-divert sila ng aqueduct. Ito yung Los Angeles Aqueduct na ginagamit naman ng farmer. Meron silang kooperatiba na binabayaran, parang metro din ng nawasa, kumbaga. Pero hindi treated to, is a raw. Kaya sila nakapag-alaga dito ng mga hayop. Bigas, meron din kaming bigas dito. Mga hayop, sari-saring hayop. Number one one of the farming capital ng Amerika is California. Nandito yung strawberry, fruit trees, madami. Avocado, pistachios. Kaya minsan nawawalan ako ng gana na magtanim sa Pinas dahil wala namang nangyayari. Sabi niya, boss, lugi kasi may bagyo. Kasi walang tubig. Kasi yung sisiw namatay lahat. Paano yung puhunan natin? Mamasukan na lang ako. Paano yung lupa? Hayaan mo na, mas maganda pang itiwangwang mo na lang o pastulan mo na lang ng kambing, kalabaw, manok. Mas masarap pa. So, pang-ulam siguro, maganda kasi ganun din lang kung wala kang ulam, bibili ka. Pero mas maganda kung sarili mo dahil alam mo kung anong kinain, organic, walang gaanong feeds. Araw-araw may kausap ka pa.
Pero masakit mag-invest tapos mamamatayan ka lang. Pero ang kagandahan noon, nag-enjoy ka naman. Kung hindi yung bread and butter mo na yun ang source of income mo ay halimbawa manukan, baboy. Kasi kung tinamaan ka ng pandemic o tinamaan ka ng sakit, ubos ang baboy mo, ubos ang manok mo. Lalo na kung may pinapaaral kang kolehiyo, tigil muna anak. PMA ka muna anak. Dahil wala tayong kinita. Sabi nila yung mga manok kong Brahma, ito Brahma, gaganda. Problema, mahal bilhin. Kanya tignan na lang natin, mas nakakabusog pa. Kasi kung bibili sila, babarating ka lang. Sabi, magkano? 800. Pwede ba 200 na lang? Kakabuisit eh. Sarap siguro kung mag-relax na lang. Wala kang intindihin. Kundi magmuni-muni. Pa-chill-chill lang ba? Stress-free, live long, and very happy.